Sa bayan ng Licab, Nueva Ecija, isang flood control project ang itinayo ng DPWH. Itinuturing na catch basin sa Nueva Ecija ang Licab. Pero ang isang bahagi ng flood control project nasira sa kasagsagan ng bagyong Pepito. Sa dokumentong nakuha ng reporter's notebook mula sa DPWH, sinimulan ang proyekto noong February. Natapos naman ito noong June 2020. Ang halaga, mahigit 47 million pesos. Aktual na kuha ito ng mga residente sa bayan ng Licab sa Nueva Ecija. Makikita dito ang pananalasa ng Super Typhoon Pepito. Ayan po, sa ninong lakas ng impact ng tubig. Nagkinutkot po yung tubig ng galing doon sa ilog na yun. At dito, diretso tumabon dito sa aming mga pananim na talong, mga gulay, mais, at saka yung mga palay. Ang mga pananim ng magsasakang si Mang Jose Padrones, pinadapa at sinira ng nangyaring pagbaha. Hindi po namin inaasahan na babaha dito sa aming lugar. Ang kinatatakot po namin dito yung talagang bagyo. Nung madaling araw po, bigla namang merong humaagos na tubig, umaapaw na po doon sa diki namin na kagagawa lang. Nung sa katagalan po, bigla namang sa kaapaw, napigtas po yung diki namin. Kaya dito po natapat naman sa bukid ko yung agos, kaya po na-wash out lahat yung tanim namin. Ito lang yung mga ilang na buhay. Mga ilang puno lang itong natira na ito. Wala na, hindi na rin gaganda ito. Pinoproblema ngayon ni Mang Jose kung paano niya mababawi ang puhunan ng mahigit 50,000 pesos na pinangutang pa. Kaya po malaking gastos na rin ng ikuha namin dito. Tapos nagkaganya naman po, nasirang lahat. Bakit nga ba nasira ang proyekto makalipas lang ang 4 na taon? Yung project po natin is, unang-una sa lahat, yung rainfall or yung water runoff po mula sa Talavera River is malaki po yung volume. Ang DPWH po, hindi po tayo nakapaglagay dyan ng sheet pile doon sa mga slope protection natin. Kasi hindi naman natin inaasahan na yung flow ng tubig is masyadong malaki. Cost din po talaga ng pagbaha ng Licab, ito pong nasira na to. So we have already requested funds po dyan, para dyan. So hintayin lang po namin na ma-release po yung fund para ma-rehabilitate po namin yung dike. Secretary, yung mga affected po ng mga communities, hindi po natin maiiwasan na mag-isip sila na baka itong mga proyektong ito ay substandard, may problema sa kalidad, kung ano man hindi maayos ang pagkakagawa. How would you address that, Secretary? Yung sinasabi nga namin that yung mga design parameters nung una is medyo mababa to cope up with yung climate change phenomenon. Kung mag-rehabilitate po kami ngayon, mas matibay at yung bagong design standards na po yata ang design standards na gagamitin na namin. Sa datos ng DPWH, mahigit 5,500 na flood control projects ang natapos mula 2022 hanggang 2024. Ang kabuang pondo na nagastos sa mga proyektong yan, umabot sa mahigit 268 billion pesos. Pinakamarami ang nasa Region 3 o Central Luzon, kung saan nagtayo ng mahigit 800 proyekto. Mahigit 600 na flood control project naman ang itinayo sa National Capital Region o NCR. Higit 600 din sa Region 1 o Ilocos Region. Higit 400 proyekto sa Region 2 o Cagayan Valley, Region 4A o Calabarzon, at Region 8 o Eastern Visayas. At mahigit 300 naman sa Region 5 o Bicol Region. Pinuntahan din ng reporter's notebook ang ilang flood control project sa NCR, tulad ng matatagpuan dito sa Binondo, Maynila. Naabutan namin kasalukuyang ginagawa ang dalawang bahagi ng flood mitigation facility sa Estero de Binondo. Dito raw sasalain ng mga basura na galing sa mga waterway para maiwasan ang pagbara na nagdudulot ng pagbaha. Tanong ng marami, sa kabila ng libu-libong flood control projects,
ay sunod-sunod naman ang naging pagbaha sa Region 3, NCR at Bicol Region nitong mga nakaraang buwan. Viable option pa rin talaga yung flood control project o it's high time na mag-isip na rin tayo ng other options? We have to understand also that engineering intervention is just one of the solutions or to mitigate flooding. No, I think marami hong dapat pagtulong-tulungan para maibsan natin yung mga flooding problems natin. Kasi yung environmental issues, pati yung sa mga urban areas, yung mga land use and yung mga ang laki na talaga ng tubig. Tinanong din si Pangulong Bongbong Marcos kung bakit sa kabila ng pagkakaroon ng bilyong pisong halagang flood control projects, bumaha pa rin ang maraming lugar sa bansa. Tignan ninyo ang statistic. Nung bagyong Undoy, 400 plus centimeters ang bumagsak na tubig. Dito sa Christine, ang bumagsak na tubig is about 700 plus. Halos doble ng Undoy. Kaya yung flood control ginawa natin para sa mga baha kagaya ng Undoy. Nagbago talaga ang panahon. Nito lang November 6, tinalakay sa Senado ang pondong inilaan para sa mga flood control project na umabot na raw sa higit 500 billion pesos sa loob ng 3 taon. Na ang budget ng ating pamahalaan for flood control alone, kasama ang DPWH, MMDA, Climate Change Commission, DENR, etc., ay tumataginting na 1,444 million a day. So, gusto nating may check at malaman kung saan ba ito napupunta. Paano po yun? Ipapaiba po ng yung panahon ngayon? Papalakas ng papalakas yung mga bagyo. Paano po pinaghahandaan yung mga ganong senaryo? we have to review yung fundamentals on engineering designs, yung mga ganun po. Siguro dadagdagan po namin yung mga parameters namin to make yung mga projects namin more resilient at para sa climate change phenomenon. Kung ginagamit namin 25-30 years return period noon, siguro gagamit kami ng 50 years return period.